So mga tol, ilang oras na nga lang po, masasaksihan na po natin mamaya ang bigating laban na inaabangan ng mga Pinoy boxing fans. Ang laban ni former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas versus current WBA Bantamweight World Champion Japanese Takuma Inoue. At laban sa card ni Jonas Sultan versus Japanese Rico Masuda. Marami nga po ang nangangamba kahapon sa final weigh-in ni Angkahas, bukod kasi sa nag-overweight siya sa unang salang nito sa timbangan, pero nakuha naman po niya ang tamang timbang sa pangalawang salang niya nang alisin niya ang boxer short niya. Marami po ang nakapansin mga tol na drain umano si Angkahas dahil payat na payat daw ang mukha nito. Kaya maraming Pinoy ang nag-aalala na baka hindi daw makarecover si Angkahas, pero wag po tayong mag-alala mga tol dahil matapos po ang weigh-in, agad-agad kumain ng recovery meal si Angkahas kasama si Jonas Sultan. Kaya asahan natin na kapag sumalang na mamaya si Angkahas sa itaas ng ring, babalik na ang dati niyang katawan. Siya na rin mismo ang nagsabi sa isang interview na tumitimbang daw siya ng hindi tataas sa 137 pounds sa gabi ng laban, pero hindi nga daw siya lalagpas ng 137 pounds dahil ayaw bumigat ng gusto ni Angkahas, baka daw bumagal siya at hingalin, kaya tamang bigat lang umano para sa kalaban niyang si Takuma Inoue na mabilis at makamay. Let's see mga tol kung si Angkahas ba ang magiging agresibo mamaya sa laban, dahil nagbigay ng tip ang sports analyst na si JM Siyasat na nasa Japan mismo ngayon. Payo nga po ni JM kay Angkahas, kailangan daw na maging offensive siya para sumabay daw itong si Takuma Inoue sa kanya at mahuli niya. Tiwala nga po si JM na may lakas si Angkahas na kayang pahintuin si Takuma sa late rounds. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na nga po ang Pinoy mandatory IBF light flyweight na si Christian Araneta tungkol sa pagsingit ni former IBF flyweight world champion Sunny Edwards na gusto nitong labanan ang kampiyon ng IBF light flyweight na si Sibinati Nanshinga. Birada nga po ni Araneta sa channel ni Paukas Sports tungkol dito kay Edwards. Parang wala daw respeto si Edwards. Number 1 daw kasi siya sa IBF ranking. Dapat daw siya ang mauunang lumaban dito kay Nanshinga. Pukol pa ni Araneta mga tol, galing nga daw sa talo itong si Edwards at knockout pa. Tapos world title daw agad ang gusto na itong laban. Nagpasalamat naman si Araneta sa mag-asawang Donaire na pinagtanggol daw siya. Napakabait daw sa kanya ni Donaire. Sa mga hindi po nakakaalam, pinagtanggol kasi ng Donaire couple si Araneta kay Edwards. At si Donaire na lang ang humamon kay Edwards na sila na lang daw ang maglaban sa 118 pounds. So mukhang pumayag naman itong si Sunny Edwards at kinall out ang promoter ng matchroom na si Eddie Hearn na ikasa umano ang laban nila ni Nonito Donaire Jr. Sa kabilang dako naman mga tol, Gervonta Tank Davis, kasado na ang laban dito kay Frank Martin. Yan po ang report ng pinagkakatiwalaang source ng boxing na si Mike Coppinger. So mukhang inayawan nga po ni Tank Davis ang offer sa kanya ng promoter na si Eddie Hearn na $25 million upang harapin itong si Conor Benn. Sa halip, lalaban na lang itong si Tank Davis kay Frank Martin. Malaki nga po sana ang offer ni Eddie Hearn, pero inayawan ni Tank Davis. Si Tank Davis nga mismo ang humamon dito kay Conor Benn, pero noong kumasa na si Conor Benn, biglang nireject ni Tank Davis. Speaking of malaking offer, ganyan nga din po ang offer ngayon kay Canelo Alvarez ng PBC. Malaking offer nga din na nagkakahalaga ng $55 million para labanan niya si David Benavidez. Subalit hindi natin alam mga tol kung papalag nga ba si Canelo dyan. Parang nawawala na din kasi si Benavidez ng pag-asa na pumalag sa kanya si Canelo. Sa isang report po kasi mga tol, sinabi ni Benavidez na kung hindi daw papalag sa kanya si Canelo, may ibang option daw sila. Yun daw ay labanan na lang itong si Alexander Gvozdyk para sa WBC Interim Light Heavyweight. Aakit na nga lang daw si Benavidez ng Light Heavyweight Division. Sa ibang banda, suportado nga po si Casimero dito kay Jerwin Angkahas. Pinost po kasi ni Casimero ang weigh-in ni Angkahas kahapon. Matatandaan, maging nga po ang katman ni Casimero na si Ray Urais, suportado din sa laban ni Angkahas. Lagi nga itong nasa corner ni Angkahas mga tol